magandang araw sa lahat ng viewers, subscribers, at followers ng Larga Na Podcast. Ito ang ating episode 13, mga kaibigan. Special episode as usual. Special pa rin. Ito ang first female guest natin siguro. Yes, requested din. Oo. Ang ganda ng title eh. Ang title ng episode 13 natin is Bining Palaban. Bagay na bagay dito sa ating bisita. Ako po si Miguel Lavinia, kasama ang dalawang resident llamadors ng Manila Arena. Yes, Churudy, llamador ng Manila Arena. Magandang araw po. Jello Osting, magandang araw sa inyo lahat. Kasama natin sa studio ang napakatapang, Yes. napakaganda, Yes. Talaga at naman. sikat sa mundo ng sport natin. Yes, kilala mo na. At syempre, walang iba kundi Ma'am Rhoda Bolicer. Ayun. Uy, Palakpakan naman dyan. Magandang araw, Ma'am Rona. Napakaganda ng pagkakapakilala sa akin ni Omega. Magandang araw sa inyo at saka sa mga taga-subaybay nyo. Thank you so much for inviting me here. Okay, yan. So, nagpakilala na ang ating guest. Pero, bago natin ituloy ang ating programa, pakilala muna natin yung mga social media pages at saka accounts ng Larga Na Podcast. Mapapanood niyo po ito sa YouTube, Spotify, at parts ng aming mga episodes, mapapanood nyo rin po sa Facebook. Yes. Larga Na Podcast. Yan, mga kaibigan. Para sa ating mga content creators, malaking bagay na yung mag-like sila at mag-subscribe para naman mapagpatuloy po namin ang paggagawa ng content para sa inyo. Malaking tulong yun. Malaking tulong. At saka talagang malalaman din natin na talagang nandyan sila, nanonood sa atin. Para talagang ipagpatuloy natin itong ginagawa. Bakit pag hindi na, hindi mo napapagpatuloy? Oo, kasi di natin alam kung may mga nanonood ba sa atin. O kaya, please like. Alam ko may nanonood sa iyo kasi maraming bumabati sa iyo tsaka Kaya nga. kung ano sinasabi tungkol sa iyo. Maraming fans ito ni Churudy. Kaya nga, pati dun sa arena, talaga namang binabati na tayo ng binabati. So maraming salamat po sa inyo, lahat ng viewers, followers, subscribers ng Larga Na Podcast. Thank you very much at sana patuloy niyo inyong pag-subscribe sa aming channel. Yes, thank you. Okay. At lagi nyo i-share para marami pa rin makakilala. May mga nag-share na rin. Maraming salamat. At puntahan muna natin yung mga naging event natin ng mga nakaraan. So, nandun yung mga ulutan natin. Ulutan mo ulutan nyo ulutan nyo yun. Papakita naman natin yung mga gusto ko lang din magpasalamat para sa lahat ng mga sumuporta sa mga nag-entry sa ating ulutan tuwing linggo yan. Tama. At sa Lunes, 2 hits. Ngayon meron magkano tayong ba pa-premyo mo dyan? 50 million kada champion, ha? Narinig ni Ma'am Rona kanina. Pwede, Sasalihan ka na tuloy. Baka pwede si Ma'am Rona dyan. Pagka linggo naman, meron tayong one event ulutan. Yes. Magkano naman ang bayad mo doon? 8,000 naman ang per win yan. Ayun, 8,000 No ang pot upa. money. Oo. libre parking yan. Makikita nyo pa tong dalawang llamador natin na parehas na kasalamin. Malinaw ang mata. Yan. Tanong nyo kung saan ang Patay tayo dyan. Focus lang talaga sa manok eh. Kaya kami nagsalamin, sa manok lang ang tingin. Hindi sa teller, ha? Oo. At syempre maraming nag-champion eh. Congratulate natin yung mga nag-champion nung nakaraan sa ating 2 hits ulutan kung saan nakakuha sila ng tigsi 50 mil. I think nung last Monday, 17 ba or 18 na nag-champion? 17, I think. 17. So ang dami. Lahat yun, 50. Napakaraming sumuporta Pag parehas sa atin. pa champion, 40,000 40 din. naman. hindi na masama, di ba? Maganda. Sa buong Metro Manila po, baka yan po ang pinakamagandang papremyo pagdating sa mga ulutan. Kaya salihan nyo na kami. Yan. Tara na sa Manila Arena! Tara na sa Manila Arena! Tara na sa Manila Arena! Manila Arena. Larga na. Okay. So, punta na tayo dito sa... Yung ano pala natin, mga parating na parating labanan. na events natin. This coming August 13, meron po tayong GAP Result 3 event MBC, Early Bird Elims. Ayan, dito pa rin yan sa Manila Arena. So, accepted weights dito, 170 to 150. Henny's, hindi kasali. Yeah. Hindi kasali yung mga Henny. Kasi pag Stag Derby sa Manila Arena, hindi. Siyempre, ito naman, big event naman tayo.
Sa August 16 naman, ang Lucky AS7 event. 55 ang entry fee at 55 naman ang minimum bet. Siyempre hosted by Mr. Alan Siaco. Marami pa tayong event. So sa ngayon, ito munang iaano natin. And of course, sa darating na na linggo at saka Lunes, automatic na 'yon. Every Sunday and Monday na yan. All year round. All year round, ha? Sige, one tuwing linggo, 2 hits double down. Double down ulutan naman pag yan. Lunes. Okay. Napakaganda ng mga events natin sa Manila Arena. Ito, at saka meron na tayo, yung guest natin ngayon, Nangako na. Nangako na sa ulutan. May pledge na. Sa susunod mga na. 10 entry siguro to. Sobrang daming manok eh. Marami. Sobrang daming manok. Kaya nga gusto natin interview naman para from a woman's perspective naman ng sport natin. Para maiba naman, di ba? Kasi Tatlo tayong lalaki dito. Palagi na lang tayo puro lalaki. ang typical na alam ng tao ang sabong ay talagang for the boys only. Talagang gentleman sport. Pero eto, nandito si ma'am ngayon na isang babae na talaga pumasok sa mundo ng sabong. Ang nag-iisang bining palaban, Ma'am Rona Buliser. Okay, ma'am. Tagasan ba ang mga Buliser? Yan, kwento natin sa ating mga viewers. Actually, ang Bolliser parang ang original niyan from German. Yung grandfather ko. So, Ano pala? Mahilig sa sausage. Galing Germany pa lang. Iba pa lang. Ang bakal na galing Germany is pinaka the best na bakal sa buong mundo. Yan ang sinasabi nila. Kaya pala matigas tong ating guest eh. Kaya pala palaban. Okay. Sige ma'am, tuloy niyo yung story niyo ma'am. yun ang tapos yung, kasi kalat sila pero parang from Bohol. And then, merong mga Bolliser sa sa Bacolod. Pero yung father ko, yung grandfather ko, nakapag-asawa ng taga Bacolod. So yung father ko is pinanganak sa Bacolod. Pero, siya dito sa Manila na. Actually sa Antipolo, Rizal. Yeah, would you say yung father niyo is your greatest influence dito sa sport? Probably because taga Negros pala siya, no, ma'am? Kaya siguro ganon. Oo, yung father ko kasi is veterinary ng mga Cuangco. Ni yung pinaka si Don Pedro Cuangco. Yung Father ni the late Danding Cuangco or uncle? Parang kapatid yung panganay na kapatid nila. Panganay na Yung panganay. Okay. Pagkatapos dati sa naman siya sa Kabayo. Nag-bet siya yung namamahala dito sa Rancho Rosario sa Antipolo. Kaya doon ako pinanganak Kaya ang pangalan ko is Rosario. Rona Rosario. Rona Rosario. Yun yung complete name nyo. Rona Rosario Rona Bulisero. Oh. So, may mainhin. Kala ko Rona Palaban Buliser Kasi yun yung madalas Rosario talaga parang yung mahinhin pakinggan. parang Maria Clara, Rosario. Ay, kaya nga hindi ko ginagamit yung Rosario Rona lang Rosario, Para hindi masyadong Para hindi masyadong mainhin. Hindi bagay sa sport natin, madam. Oo. Pero si Ma'am Rona naman yung mainhin, pero pag ginalit mo, Ay, nako. Talaga naman. nakakalimutan talaga yung Rosario. Parang nag-iiba yung pag tinanggal yung Rosario dun sa pangalan. Pero tingnan nyo naman pa nag-smile. Talagang very malambing. So, na-discuss natin ang origin ng family ni Ma'am Rona. Sa educational background niya naman, ma'am. Saan po kayo nag-elementary, high school, and then towards your collegiate educational career? Sa Antipolo. Kasi yun nga, doon ako lumaki sa Antipolo. And then, doon ako nag-aral. Okay. College, ma'am, ano pong kinuha yung course? Nurse. Nursing po kayo. Talagang bagay sa Rosario, no? Yung kinuha ni ma'am na course, no? Pero, bakit naiba yung landas ninyo? Why didn't you pursue that nursing career, ma'am? Actually, kasi yung godfather ko, yung ninong ko, may-ari siya ng hospital sa Antipolo.
So meron siyang school nga ng medicine. Actually, gusto kong maging doktor. Pero ang totoo, ayoko nang mag-aral. Kasi yung sa father ko, di ba, nagmamanok. Apo. So after nung nag-stop na yung father ko mag-work sa mga kwangko, sarili na siya, nag-breed na siya ng, pansabong. So, nakikita ko yung father ko kasi nagpapapinance, nagbebenta. So, gusto ko maging, alam mo yun, pagka paborito ka ng father mo, sunod-sunod ka sa father mo lagi, gusto mo maging kagaya na lang siya eh. Parang, ang tingin ko at that time, mas easy yung, magbe-breed ka, tapos ibebenta mo. Parang mas easy, di ba? Kaysa mag-aaral ka pa pagkatapos eh. Kaya ayoko na sana mag-aaral. Mga anong taon yan, ma'am? During your college, habang nagka-college kayo, na-expose na kayo dyan or even before? Even before, nung bata pa ako. Kasi ako yung panganay na babae. So, paborito ako ng father ko eh. So, kahit nasan yung father ko, sunod-sunod ako. Eh, syempre, nag-breed siya, nag-aalaga siya ng manok. So, kung ano yung ginagawa niya, yun din yung gusto kong gawin. Hanggang, sumama ako sa kanya nung 8 years old pa lang ako, sumasama na ako sa bungan. Bata. Oo, dito. 8 years old. 8 years old. 8 years old na female, Female. Kaya bihira eh. Bihira. Anong mga komento ng mga tao sa sa mga arena nun? Pag nagpupunta kayo, tapos maliit kayong batang babae. Bawal ang bata sa sabungan, di ba? So, since na mga kaibigan ng father ko yung may hawak ng sabungan, kagaya dati si Hiner Timbol, si, Kapiping Suarez, at saka si Rolly Ligon. So, ina-allow nila akong pumasok sa sabungan, pero hindi ako po pwedeng yung manunood. Manunood lang ako pagka yung manok na ng father ko yung ilalaban. Yung father ko na nasa Rueda. Nandun lang ako sa cockhouse. Ako yung tagabantay ng So, pwede kang isama, madam, pero nandun lang sa cockhouse. Manonood Kasi ka lang. bawal eh. Manunood lang ako pagka yung padre ko lang yung nasa Rueda na. So, walang gaanong comment, boss? Walang gaanong comment. Parang lucky charm din ata ng father ni Ma'am Rona, Ma'am Rona, no? Would you say, ma'am, during your childhood, hinahanda na kayo ng father nyo towards this career na presently ginagawa nyo ngayon, itong career natin sa sport natin? Hindi. Ayaw niya akong yung magbitaw sa rueda. Kasi, nung bata ako, during that time kasi, yung iba yung tari eh. Alam mo yung tari may lason, di ba? Pagka nakahiwa sa'yo, puputulin na yung kamay mo, di ba? Meron nga sa Antipolo na liamador, nahiwa siya ng tari, tapos pinutol yung niya. So yung padre ko, ayaw niyang, kasi paglaki ko, gusto ko, umakyat din ako sa rueda, magbibitaw ako. So ng padre ko, wag. Kasi delikado yung tari nga. So syempre, babae ako. At that time, wala namang na babae. Bihirang-bihira eh. As meron dating, yung mag-asawa, si Fred Magbuhos. Ayun, yung si Aling Charing. Kasi nagpupunta sa amin yun eh. Sa amin din kumukuha ng manok eh. So ayun, si Aling Charing ang nagbabae. Tsaka meron isang, hindi ko lang matandaan, taga North na bumibili sa amin ng manok. Ayun, yun yung babaeng Pero hindi ko pa sila nakitang nagbitaw sa rueda. Nung 8 years old kayo, ma'am, kinikwento nyo, ang mga pinupuntahan yung mga sabungan, mga malalaking sabungan na sa Metro Manila. San Juan, Roligon. Di ba, ma'am? So, nandun na yung mga malalaking, nagsimula kayo, dito kagad sa gitna, kumbaga. Labanan na kagad ng mga big time, na-expose kagad kayo. Ano pong makikwento nyo related to that thought? Oo, dun sa Araneta. Araneta yan, pinagkasabungan, di ba? Araneta, yung Pasay, San Juan, at saka itong dito madalas kami sa San Juan, sa Roligo, yan. Nung hindi na ako gulat sa mga mga labanan na kagaya ngayon, di ba? Kasi before, yung laban talaga, malalakihan na rin yung taya eh. Ang kinaibahan lang dati, ngayon meron tayong one day lang, 80 stag, di ba? Pero dati, laging 2 times a week. Yung elimination ngayon. Tapos, yun ang nakasanayan ko nung araw.
hiwalay. Kasi karamihan ng mga guests natin dito, nagsisimula hack fight, Oo. tapos mga maliit na derbies. Si Ma'am Rona, Diretso agad na. sa, Diretso na agad sa gitna na agad. Agad eh. So, ano na naging advantage nyo? Learning at saka being exposed to yung malalaking events na simula bata kayo hanggang ngayon. Ano naging resulta ho nun? Yung naging resulta sa akin, yung parang tipong gusto mo talaga sa gitna ka na lumaban. Kasi yun na yung nakasanayan ko, yung pinaglalabanan ng father ko. Kaya parang hindi, alam mo yung, hindi, parang diretso ka na eh. Di ba? Pero although nung nag-start na ako, nung nag-farm na ako, nag-try muna ako yung mga ibinread ko sa mga probinsya. Okay. Tinry ko muna yung yung binread ko, kung okay kung papasa. Kumbaga, tinesting mo muna. Tinesting ko sa mga muna. Oo. Bago ko isinabak sa gitna naman. Kailan naman yung ma'am, yung unang bitaw mo sa Rueda? Kumusta yung experience? Naku. Baka Para kung teenager ba kayo siguro? Teenager ka Hindi. siguro. Nung ako, kasi nag-abroad na ako eh. Nung bago ako talagang nag-farm. Bago talaga ako nag-farm, nag-abroad na ako eh. Siyempre, kailangan, alam mo, pagka magmamanok ka, na hindi mo kailangan ng financer, kailangan mo ng pera eh, di ba? So, hindi ka makakalaban ng wala kang pera, siyempre. Siyempre. At saka, yung una kong binread, ayoko nang kumbaga, ipapinance sa iba eh. Kasi ang different siguro ng babae at saka yung lalaki, pagka natali yung binread mo eh. Diba? Ayoko na sinisisi ako eh. Kasi kalimitan, nung time nung bata ako, marami yung sisihan eh. Alam mo yon, di ba? Sinisisi kasi bulok yung manok nito, yung ganito, yung ganyan. So, yun yung mga naririnig ko at the time. Di ba? Yung mga sisihan. Kaya, parang, ako gusto ko pagka yung nagsabong ako, yung talagang ako ang magpipinance, yung breeding ko, ipipinance ko, ako lahat. Yeah. Ayokong, baka makasapak ako. Ayun, nag-uumpisa na. Rosario talaga. Doon tayo sa karakter na Rosario muna para mainahon. Nasabi nyo nga po, ma'am, nag-abroad po kayo. Sang bansa po ito? Sa Belgium. So, paano nyo po na ma-manage yung farm nyo na wala kayo dito sa Pilipinas, nandun kayo sa abroad? Paano nyo po na ma-manage ng maayos yun? Yung mga kapatid ko, kasi 7 kami magkakapatid, tas 5 sa amin lahat Okay. Pwede ng basketball team. Kung meron na. Being exposed sa pamilya ng father nyo, tapos even yung mga siblings ninyo, involved sa sport natin, anong advantages or disadvantages nun? Pagka kasi lahat kayo marunong sa manok, so kagaya ko, nasa labas ako ng bansa, no? So, itatawag ka na lang, alam mo na yung, sasabihin mo na lang sa kanila, ito yung gusto kong kalabasan ng manok ko. Di ba? So, hindi ka na mangangapa kasi yung naiwan mo is marunong. Yun yung advantage. Oo, yun ang advantage. So, how about the disadvantage? Wala naman siguro. Yung wala ka. Ayaw sabihin nila. Hindi, yung wala ka, yung paboritong mong manok na ilalaban nila nang hindi mo alam. Nang hindi mo alam. Yan Kasi yung marunong eh. Oo, kasi marunong eh. Ito yung paborito kong manok, pagbalik ko, wala na. Ang sasabihin sa'yo, wala na, nailaban na. So, anong year kayo nung talaga nakapag-decide na kayo na mag-full-time na sa sport natin? Actually, hindi naman talagang nag-decide na mag-full-time eh. Kasi ito, para sa akin, kasi fighter lang naman ako eh. Hindi ako nagbebenta. Yeah, yung kapatid ko, meron siyang sariling breeding, nagbebenta sila, pero ako talagang hindi. Sa akin is fighter. Fighter lang ako eh. Mas gusto mong lumaban lang talaga. Palaban talaga. Speaking of palaban, di ba? Ito yung line ng veterinary products ni Ma'am Rona mismo, yung Palaban Power Vet. Power Vet. Doon nyo ba na pinick up yung pangalan ng brand nyo sa character ninyo? Siguro, doon ang galing or I think during that time na naghahanap ako ng pangalan nung product ko is, wala na akong, andun na lahat eh.
'Di ba? Yung pangalan ng mga So wala akong sabi ko, yun na lang yung Palaban. Biglang pumasok sa isip ko Palaban. Kayo even the name and yung the products themselves, kayo ang nag-formulate. Ako lahat. Actually, yung product ko is hindi naman talaga pang benta yan eh. Ginawa ko lang yan para sa sarili kong manok. Kasi during pandemic or before pandemic, nung nag-stay na ako dito kasi nag-stay ako dito ng matagal eh. So, alam mo yun, yung hindi ka makalabas, di ba? Dahil nga sa, yung during lockdown, Yes. during pandemic, or before that, nagkasakit yung mga manok, merong mga, naging sakit yung manok, parang nagkaroon na sila ng virus, na parang, masamang yung nagwiwisik sila ng ng dugo. Coccidiosis? Hindi, ma'am. Iba. Hindi iba. So, naghanap ako ng ng mga antibiotics na pwedeng gamitin. So, hindi ko alam na virus yun. Kasi ang virus, wala namang gamot, diba? Gamot, opo. So, naghanap ako ng antibiotics. Ang dami, naglipot ako eh. Halos lahat ng poultry supply, pinuntahan ko eh. Tinignan ko kung ano yung mga antibiotics na pwedeng gamitin. Halos lahat ng antibiotics na injectable, walang meron lang palang isa. Pero hindi local. Parang from Vietnam. Ayun lang ayun ang medyo gumaling. Yun, naghanap ako ng mga antibiotics. Halos lahat ng antibiotics na gamit ko na eh. Pero isa lang ang medyo tumalab, pero hindi talaga siya na-cure talaga. Then sabi ko kailangan ko ng yung pangpalakas ng immune system ng mga manok ko. Kasi nga, syempre, before wala ako, di ba? So, ang ginawa ko is, nagpagawa ako ng mga vitamins, multivitamins. Kasi ang hirap pagka yung mga manok mo, binibigyan mo ng mga nagkakasakit, binibigyan mo ng mga antibiotics. At saka sobrang mahal. Hindi ganun kadali, di ba? Hindi ganun kamura. Napakamahal. So, sabi ko, magpagawa ako ng multivitamins para sa mga manok ko. And then, yung kaibigan kong may laboratory, so nagpagawa ko sa kanya ng mga multivitamins. Tapos yun, naging okay. Kasi hands-on ako during that time eh. Nung nakita ni Arnold yung mga multivitamins, sabi niya, sayang ganun. Sabi ko, sarili kong pinagawa ko yan para sa manok ko lang. Then, ginamit niya. Tinry niya. Sabi niya, okay yun Sayang kasi sabi ko, pagka nagkasipon yung ginagawa ko kasi dati, pag nagkasipon yung mga manok ko, hindi ko muna siya binibigyan ng antibiotics. Tinry ko yung Anong reason, ma'am? Maraming nagsasabi pong ganyan na huwag kagad pumunta sa antibiotics. Anong reason po na para maintindihan ng mga viewers natin, anong nagiging disadvantage pag bigay ka agad ng matapang na antibiotics? Kasi pag nagbigay ka agad ng matapang na antibiotics, tapos ang sakit lang ng manok mo isipon, or even sa tao, di ba? After nun, kakailanganin mo yung malakas na antibiotics Palakas na ng palakas. Palakas ng palakas. Kasi nagde-develop ng immunity yung manok no? So kailangan mas matapang na. Mas matapang na. At saka kasi pag sipon lang yung, 'di ba, yung good bacteria sa katawan mo Namamatay din So hindi lang isa yung pareho sila both ng good bacteria and bad bacteria is pinapatay mo So kung hangga't maaari na hindi mo muna bibigyan ng antibiotics, wag mo muna bigyan. Diba? Kasi yung immune system nila talagang mas lalong hihina. Kaya yung kailangan sa is vitamin C. Palakasin yung immune system nila. So parang tao rin ma'am? Parang tao siya. Same concept no? Ascorbic acid, vitamin C. Tama. Iwas sakit,
'Di ba? Pero pag tinamaan na ng Doon na. masama, Pag tinamaan na ng masama, doon mo na bibigyan ng antibiotic. Oo. Doon ako nagbibigay ng antibiotic. Tapos kasi yung oral antibiotic, di ba, ibibigay mo. And then parang tao nga, na parang pag hindi na niya kinaya, syempre nasa blood na yon, doon ako nagbibigay ng injectable. so last resort ang ano. Oh, yung injectable. Yung injectable. Yung Kasi ang pinaka- karamihan na ginagawa ng mga, pagka yung wala kang alam sa, di ba, sa mga medicine or wala ka sa medical field, ang nangyayari is nagbibigay ka agad ng kung ano yung pinakamas mabilis eh. Lalo sa mga nagmamanok. Even yung kapatid ko no? Nagbibigay sa kanya, mas madali eh. Pag nagbigay ka ng antibiotic injectable, madali. Pag in-injectionan mo, wala na sipon yan. Ang problema lang no, ma'am, would you agree na sa susunod na tamaan ulit ng sipon, Na mas malalang sakit. baka hindi na gumana yun? Hindi nagagana talaga. Kailangan mas mataas. Oo. Ang injectable, pagkatapos wala ka nang ibibigay na mas mataas. Wala nang mas mataas pa. Oo. Di ba? Okay. Yun yung karamihan na hindi alam. Okay. Yung hindi naiintindihan ng mga, syempre hindi nila alam di ba? Sino nga ba naman ang gusto, alam mo naman dito sa atin, shortcut, di ba? Sino ba naman yung ayaw na pag in-injectionan mo, Okay magaling na na agad. agad, di ba? Yun lang hindi nila naiintindihan. So bilang nagbebenta ng mga vet products, ma'am, ikaw lang yung hindi advocate ng bili ng produkto nyo agad na antibiotic. Parang pinapractice nyo, ine-educate nyo yung mga tao na huwag ka agad sa pinakamatapang na gamot. Actually, pagka antibiotic, mas malaki ang kinikita dyan eh. Oo. Di ba? Doble Oo. ang kinikita kasi Tubong sa mga lugaw, oo, sa mga multivitamins. Pero sa akin, bilang may-ari ako ng farm, nagmamanok ako. Or ang gastos eh. So ayokong masakit sa bulsa eh. Mas mahal pa sa pagkain ng tao yung pagkain ng manok lalo ngayon, di ba? Dumoble yung presyo ng pagkain ng manok. Tapos yung mga mas mahal yung multivitamins and yung mga antibiotics sila. Masakit sa bulsa eh. Kung masakit sa akin, how much more sa mga tao? Sa mga bumibili. Di ba? Hindi ganun karami yung kinikita para sa mga hayop nila. Di ba? Kaya yun ang inaano ko sa kanila. Kung i-ano mo muna, kumbaga bigyan mo muna ng mga vitamins para at least hindi ka masyadong magastusan pagdating ng nagkasakit yung manok. Tsaka syempre, number 1, yung malinis. Malinis yung paligid nung farm mo. Importante. Importante, napaka-importante nun. Pag malinis, less ang incidents ng sakit. No, Oo, syempre. Tapos yun nga, kagaya ng multivitamins ko, yung ang manok, di ba nakatali lang sila. Ang vitamin C, hindi sila na-overdose eh. Hindi kagaya ng tao na-overdose tayo sa vitamin C, di ba? So ang manok pala, walang Hindi, kasi kagaya nun, nakatali lang sila, wala silang pagkukunan ng source ng vitamins eh. Vitamin C. Tayong tao, kumakain tayo ng gulay. Ng tomato, Kalamansi. Prutas. Oo, kalamansi, yun, di ba? Yung manok, hindi eh. So you can give them, everyday, walang problema. Unlimited. Okay Oo. lang, vitamin Ang mga C. lang, kagaya kahit sa tao, yung mga amino acid, ayan, Ayun lang ang medyo lilimitahan. Oo. Kaya sa akin, meron akong, yung BCBet, Monday to Friday, Ayan, okay. ayan, multivitamins, vitamin C, tapos meron akong amino acid, yan Saturday, Sunday ko na ibinibigay. Kasi yan nakaka-overdose. Ano to ma'am, sa range or during conditioning, saan siya applicable? Or nasa cord? Mula sa sisew, nagbibreed ka, nakatali, ayan. At tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. So whether So hindi mo, kaya nga sinabi ko, hindi magastos eh. Okay. So for you, ma'am, would you say that prevention is better than cure? Of course. Syempre. Di ba? So Laging ayun, Tama yun. tama. Laging ganun. inaagapan nyo, nagbibigay kayo ng bitamina para lumakas ang immune system para iwas antibiotics. Iwas antibiotics. At saka syempre sa labanan, di ba? Kailangan malakas ang resistensya ng manok eh. So anong mga produkto, ma'am, ng Palaban Power Vet ang tingin yung mga best sellers ninyo na hinahanap ng bayang sabungero? Yung VCBet at saka amino vitacid. So vitamins and amino acids. Amino acid. Yun ang ano. Yung amino acids, ma'am, anong nagagawa nito sa
katawan ng ating mga sisiyo, cockerels, at saka mga hinahandang panlaban? Sa hinahanda, kailangan mo ng amino acid kasi pang paalis ng mga fats. Ay, kahit sa tao, dapat nga umiinom ako niyan. Naku, bakit ang sama ng tingin mo dito? Pwede ba sa tao yan? Parang kailangan eh. Amino acids, Jello, ha? Amino acids. Ngayon ko lang nalaman yun. Teka, ito ba yun? Ito, Yung kulay violet. hindi, iba to eh. Iba High yan. plus yan, high plus. Kailangan mo yata ito. Itong egg booster, ma'am, na gustong bilhin ni partner Jello, Jello, anong nagiging epekto nito sa tao? Sa manok tayo, sa manok. Sa manok. Pang paano yan? Pang patigas ng ano? Pampatigas Like ng shell. shell. Like shell. Pag ano ma'am, pag binigyan ito yung mga layers, yung mga hens ninyo, brood hens, ano pong epekto nitong egg booster? Siyempre, yung ano niya, yung shell. The shell itself. Oh, tapos calcium to, ma'am. More May calcium siya. Kasi, actually, itong high plus egg booster, hindi na sana ako gagawa niyan eh. Kaya lang yung kapatid ko, nurse din yun, siya yung breeder ko eh. So, ano yun, pagka yung wala ng, yung egg booster, parang, hindi daw umiitlog yung Alam mo yung psychological, di ba? Pagka yung andyan na eh, meron na ako, kompleto na eh. Nandito na sa BCBet at saka amino acid eh. Bakit kailangan mo pa ng ng more than that? Pero, before, talagang bumibili ako ng yung shells ng talaba. Ay, yung, diba? Pinapakain talaga yung shells. Talaga yun. Dinudurog mo. Bumibili ako ng pinaduduro ko talaga yun. Tapos yung isa, yung egg, powder, meron talaga kami noon. Kasi kailangan yun sa, sa calcium para sa mga inahin, di ba? Pero ang gusto ng kapatid ko, meron na ako noon, pero gusto niya pa rin ng, alam mo, egg, di ba? Sabi ko nga, psychological na kailangan ko nito. Pagka wala to, hindi mangingitlog yung manok ko. Ganun tayo eh, di ba? So, ginawa ko, sabi ko, okay, sige, gagawa kita. So, pinag-aralan ko yung mga egg booster. Nagtataka ako sa iba is, bakit may antibiotics? Sorry sa mga pero bakit may antibiotic? Meron pala yung iba, yun hindi ko alaman. Parang walang connection nga, ma'am? I don't know, hindi naman tayo doktor, hindi naman tayo vet. Pero anong opinion niyo about it? Kasi ganito, yung egg booster, pinag-aralan ko bago kasi, lahat ng mga gamot ko, pinag-aralan ko muna yan bago ko ginawa. Tsaka tinry ko sa mga manok ko. Kasi nga, bilang may-ari ka ng farm, may sarili kang manok, kailangan yung ibibigay mo, yung ibebenta mo, or kagaya sabi ko, hindi nga pa benta, pero yung ginawa ko talaga para sa manok ko. So yung, dahil sa kapatid ko, gumawa nga ako niyan, pinag-aralan ko, yung pala is from Brazil. Ang unang-unang gumawa ng egg booster. So kaya nila ginawa yan para sa layered. Para marami. Ma-produce na yung eggs na yung edible. yung puting manok. Supermarket. Diba? Bakit may antibiotic? Sabi ko, bakit may antibiotic? Kasi di ba ang mga yung layered na manok, nakakulong lang sila eh. So, hindi sila ginagalaw, di ba? So, itlog lang sila ng itlog. Pinapakain sila ng laying mass, tapos itlog ng itlog. So, ano nangyayari? Nagkaka-damage yung puwit nila. Nasusugatan. Opo. So, at the same time, nilalagyan antibiotic para mag-heal. Di ba? Pangpadami ng itlog, nag-heal. Pero, ang antibiotic is nakaka-less ng itlog eh. Yun na yung pinaka-side effect niya. Kasi namamatay good bacteria eh. Oo. Nagkaka-less ng itlog eh. Kaya lang talagang ginawa yung egg booster para lang sa layers lang. Sa layers lang. Pang poultry ho siya. Hindi ho siya pang game fowl. O normally, pang poultry. Yung sa atin kasi pang game fowl eh. So instead of putting antibiotic, nilagyan ko siya ng calcium. Which is, yun talaga ang kailangan. Ng para sa shell ng, di ba? Okay. Yun ang kaibahan ng egg booster ko. Yan. So, malinaw na, Jello, itong egg booster na kinakailangan mo. Calcium. Calcium. Tsaka pangpatigas ng buto. Yeah. Balik tayo, ma'am, sa amino acids. So, sa
panlaban, nakakatunaw ng fats, Ng fats. excess fats. Sa mga sisiw naman siya, mga cockerels, ma'am, anong nagiging benepisyo ng mga lumalaking mga manok natin sa amino acids? Siyempre, yung mga bones nila, yung yung healthy. Yung, Muscle development. Oo, muscle development. Okay. So, eto namang mga iba pang produkto natin. Yung mga antibiotics naman, ma'am, yung dalawang amoxicillin-based products ng Palaban Power Vet. Ano po to ang dalawang natin? Okay. Kagaya ng sinabi ko nung una, pag sinipon ng manok ko, is binibigyan ko muna ng yung BCBet, vitamin C. Meron din akong vitamin C na 50%. So, yun yung para sa namumutla mong manok, bibigyan ko na siya o na sinisipon, yun ang talaga ibinibigay ko sa kanya. So, para ma-cure yung sipon niya, no? Kasi kalimitan kasi nagkakasipon yung manok natin dahil sa nainitan yung inumin. Yun ang kadalasan dahilan eh. Yung sa mga farm, tapos naarawan po yung tubigan. Yun ang pinakamahirap gamutin. Isa sa pinakamahirap gamutin. Pag yung inumin nila is nainitan. Pero hindi mo minsan maiiwasan di ba? Kaya lang, napakahirap talaga. Kasi yun ang naranasan ko nung nag-stay ako sa farm. Bakit biglang nagkakasipon yung manok, binibigyan ko naman ng antibiotics. Ay, ng vitamin C, sorry. Ng vitamin C. Kumpleto naman sila sa vitamins. Bakit nagkakasipon? Nakikita ko yung naarawan. Dahil dun sa tubig. Oo, dahil sa tubig na naarawan. Tapos yun ang pinakamahirap gamutin. Pabalik-balik, nagpapabalik-balik yung nila yung sipon nila So, mas advisable na nasa ilalim ng TP or yung tubig. Pagka sobrang init, hindi mo maiwasan Ang kailangan mo is, kailangan yung tao mo palit-palit ng Kailangan alisto talaga yung mga Oo, alisto yung mga Yun tao. talaga eh. Lalo Kasi na pagka yung Yung sun, di ba, ma'am, lumilipat eh. umiikot Umiikot buong araw eh. So kahit saan mo ilagay yung kailangan lagayanan. yung pwesto, nililipat mo rin. Depende kung saan ang posisyon ng araw. So parang mas hassle yun, no? Mas maganda na lang talagang palit-palit tubig na lang. Or palit ka ng palit ng tubig. At saka syempre, kasi di ba sa farm, lalo na pag marami yung manok, ang hirap no? Pag marami Tapos na. malaki, ang hirap, yun talagang napakahirap Paglibo na, no, ma'am? Paglibo ng nakatali mo, imagine, kung Baka yung tao na. payag ka, Wala bang robot para doon? payag ka, hindi ka na liamador. Parehas sweldo mo, pero yun lang gagawin mo araw-araw. Napakahirap nun. Tingin ko, napakahirap nun. Yung titignan mo Biro lang eh, di ba? yung titignan mo lang yung mga lagayanan ng tubig, yung papalitan mo lang, imposibleng wala kang makaligtaan doon. Tsaka hindi pwedeng lagay ng lagay. Kailangan malinis talaga. Kasi importante yung Kaya kalinisan sa shout out dyan sa mga Farm boys natin, ang mga masisipag, dahil hindi biro ang trabaho nila. Actually, naranasan ko yan maging farm boy. Talaga? Sa Davao? Bulacan. Sa Bulacan. Humawa kami ng farm ng bayaw ko sa Bulacan. Ilan ang alaga nun? Actually, lahat sila mga, siguro na sa mga 200s, mga ganun. Okay, pag times 10 mo yun, imagine mo, di ba? 6 kami doon. Iba yung taga-pakain, iba yung tagalagay ng tubig. So, yung taga-tubig talagang Hindi biro, Hindi biro. Hindi biro yung maging farm boy talaga. Lalo Bata sa pa. farm ko. Kasi bundok Ilan ba nakatali ngayon doon, ma'am? Sumaya. Sa Pililya to, ma'am. Sa Pililya, no? Ngayon ko, konti na lang, hindi na ganun karami kagaya dati. So hanggang doon sa ganyan na pagka, napakasipag mo na pagka yun talagang, kaya ako maraming tao before Pero ngayon, inilipat na yung mga manok nga sa Rosario. So, ang hirap sa bundok. Tapos bato-bato pa, di ba? Tapos aakitin mo yun. Kita mo Ay, yung, dinanas ko yun, yung farm sa Bulacan, patag lang yun. isipin mo may downhill. Ay, alam mo na, napakasarap yung patag lang. Di ba? Kasi yung sa akin, bundok, tapos bato-bato pa. Yung sa taas, yung range ko. Tapos dito sa may banda, yung mga nakataling mga kasi palitan doon sa may baba, doon yung mga inihahanda. Tsaka yung breeding nando sa may likod. Yung Ngayon, pagka yung, syempre papalit-palit pagka time ng istagan, istag mo, pagkatapos kak naman, papalit ng gano'n. Kaya,
Kailangan mo maraming tao talaga. Ito talagang yung babaeng kilala kong talagang hands-on sa breeding. Hands-on sa sport at saka all around from breeding, yung paggagamot, tapos yung paglalaban, 'di ba? Hanggang sa pagbibitaw, 'di ba? So, would you say, Ma'am Rona, na kayo po ang isa sa iilang mga female aficionados ng sport natin na talagang from breeding hanggang pagbitaw, andyan kayo? Yung sa akin kasi, hindi ko alam sa iba, no? Yung sa akin kasi, alam mo yung pangarap mo, gusto mo. Diba? Yung hindi ka tumitingin sa iba yung sa'yo Unang-una, pinagkagastusan mo. Kasi kung hindi mo gusto talaga to, hindi mo pagkakagastusan Napakamahal mag-alaga ng manok. Tapos, yung, hindi lang sa manok, yung mga tauhan mo, di ba? Papasahod ka, tapos wala ka namang kinikita sa pagmamanok. O, syempre, pagka yung breeder ka, parang parang may alaga kang bata no? Para kang may baby syempre ako, babae ako, di ba? Para kang may baby aalalayan mo hanggang sasabungan. Yun yung sa akin, di ba? Pagka yung from egg to no? From egg hanggang mapunta dun sa actual na laban. Andyan si Mami Rona, no? Iba talaga yung pag babaeng nag-alaga ng manok, may TLC, no? TLC, tapos siya yung I think bukod tangi na mommy na gumagastos rin ng sarili. Kasi not all female aficionados of our sport, pati pag-finance ng laban, pati pag-finance ng farm, andyan. So baka talagang she's the one of the mga complete. Independent si Ma'am Rona sa lahat ng Speaking of your farm, no, Ma'am Rona, anong mga bloodlines ang binibreed nyo dati sa Padilla na nailipat nyo dito sa bago nyong farm na minentain niyo through the years? Yung roundhead. Lazy roundhead. Lazy. Kanino po galing? Gary? Hindi po. From Jerry Adkins. Slick Lizard. Slick Lizard. Okay. Yun. Yun talaga, ang unang manok ng nasa farm ko is from my father, yung JJ Kelso. Yung natira. O yung Johnny Jumper. Tapos, yun nga yung kay Slick Lizard, yung Lazy Roundhead, na galing kay Jerry Adkins. Tapos meron akong Melsim, black, yung hatch. Tapos yung yellow-legged hatch, at saka yung sweater from Larry Romero. Okay. Sa farm ko is meron akong dalawang klase ng yellow legs. And dalawang klase ng green legs. At saka yun, yung white legs. Ayun yung kasi before ang hirap nung wala ako. Pero ngayon kumbaga sa pagbi-breed mo no, matututo ka 'di ba? Kung ano lang yung kailangan mo sa farm. Ngayon, iyon na lang yung mini-maintain ko. Ano naman po ang mga na-infuse nyo na new bloodlines, modern bloodlines, to those old lines na pinasok nyo naman sa breeding program po ninyo? Before, di ba meron akong gold? Yes. Naalala mo yung sweater gold? Yun, doon ako nakilala. Nung una. Kaya lang ang hirap mag-maintain nung wala ka nasa malayo ka So, hindi mo alam kung aling bloodline ang iaano mo no? Ngayon, nung nag-stay na ako dito, yun nga, meron ako yung natira kong mga manok kasi mahirap yung maraming bloodlines. Sa sweater gold ko, ang hirap maglabas ng gold Di ba sabi ko sa'yo, pagka pula siya, hindi siya, yung panalo Hindi ka tulad ng kulay na gold. Pagka nagkulay gold siya, talagang iba yung Super na hindi talaga. Siya maganda. Hindi siya ganun kagwapo. Actually, hindi naman ako tumitingin kasi dati sa gwapong manok Basta gusto ko yung may utak at saka magaling, di ba? Sa manok yun, ma'am, sa tao. Parang,
Pwede bang break? Hindi, tuloy na kwento niya, ma'am. Hindi kayo tumita. O, di ba? Ano yung Nasagot din. daig ng masipag Ng ang masipag. gwapo. Yeah. Buti na lang masipag tayo. Ayun, balikan natin, ma'am, yung mga bloodlines. So yan, yung sweater gold nyo na talagang sumikat, di ba? And then, may iba pa kayong mga off-colored lines na binibreed po sa farm ninyo. Nung yung sa father ko, hinanap ko yun eh. Kasi nung nag-stop yung father ko, ang alam kong nabigyan niya is si Tatay Dave Arañez. Okay. Oh, si Tatay Dave ng Red Game Farm. Mana na rin ang father ko yun dati. So, nung bata ako, naalala ko is, binigyan ng father ko ng 6 na inahen, which is, yung isa is Doc Halsey na gray. Yun, binigyan ng father ko si Tatay Dave ng 6 na inahen, isang Doc Halsey, gray, tapos yung 5 is Harold Brown. Parehas talisay na green legs yun naman. Yung na mga ano. straight comb, no? Oo. Tapos pinahiram siya ng isang broodcock na Harold Brown. So, yun ang alam kong napuntahan ng Harold Brown ng father ko. Kaya hinanap ko yon. So, nakausap ko si Kuya Alvin Arañez. Kasi tinatanong ko kung meron pa sila noon eh. Ang sabi niya is, ang nakaano daw is, yun nga, si AEJ Game Farm, si Arnold. Kasi dating, I think si Arnold ang nag-breed nun eh. Apo. Sa Red. Oo, sa Red. Yun, pinuntahan ko yung gray. Kaya kumuha ako. Yun naman ang ibinread ko, ibinalik ko. Para at least yung, alam mo yun, yung merong naibalik yung dating bloodline ng father ko. Yun ang inaano ko ngayon, ang kinross ko sa sweater. Sweater gray. Oh, yung sweater gray. Ganun ang labas nun. Ganun ang labas niya. Moderno na siya, ma'am. Hindi, Oo, may yung moderno ng katawan, hindi na masyado mapetso. gumawa po na. Yun. Gwapo na. Bumalik Gwapo na naman tayo sa... sa gwapo. Gumawa po na talaga. Pero bago tayo mag-usapang gwapo, usapang maganda naman tayo, di ba? Kasi bihira lang nga tayo may female na guest dito. Tapos gwapo pa pag-uusapan natin. Kaya nga. Maganda naman. Bilang isang naging iconic na female dito sa larangan ng sports natin, ano yung pakiramdam mo na isa ka sa tinitingala, naging sikat na female na sabongera? Siyempre, masarap pakinggan, naging kaibigan mo yung mga dating tinitingala mong mga breeder, mga galing na breeder, tapos yung mga big time na naglalaban, na akala ko hindi ko sila makakalaban, di ba? Kasi siyempre, pagka breeder ka, napakasarap gumitna, no? Lumaban sa kanila, tapos natatalo mo sila, di ba? Nananalo ka. Napakasarap ng pakiramdam na isa ako sa babae na at least na yung Hindi, ang akala ng lahat, ang ganitong sport pang lalaki lang talaga. So, na-dominate mo yung ganitong sport I can say na oo. Di ba? I can say yes. Kasi nung una talagang napakahirap pumasok sa lalo nung nag-uumpisa ako, alam mo yan, Meg. Nung nag-uumpisa ako, parang akala nila nagpapakyut ka lang pag babae ka. Tapos pagka ilang beses ako umiyak. Oo. Totoo, ilang beses ako umiyak na parang sinisino ka ano ginagawa mo dito? Nagpapakyut ka lang, di ba? Hindi nila alam. Daig ni Ma'am Rona, karamihan sa mga breeders at saka cockers natin. Kasi si Ma'am Rona talagang hands-on. From egg to bitaw, 'di ba? Kompleto, 'di ba? So may masasabi, 'di ba? Tama. Bukod sa inyo, ma'am, sino sa tingin ninyo dito sa male dominated sport natin ang mga sikat na mga female aficionados ng sport? Yung syempre nung una na medyo naunang na-expose si Ma'am Osang di ba? Pero si Ma'am Osang, syempre siya nag-start naisama lang siya sa sabungan. Tapos
nagpanalo siya. Then, nung una nga, bumibili lang daw siya sa mga bayong-bayong na nasa sa sabungan eh. Tapos, hanggang nag-farm na siya. Di ba? Iyon, hanggang mas una siyang nakilala eh, di ba? Inano niya talaga yung barrier ng male tsaka female. ng male at saka female. Siya yung nauna. So nung nag-start ako actually nung pumasok ako sa Sabong, hindi ko kilala si Ma'am Osang eh. Nagugulat na lang ako, sinasabi nila, kilala mo ba si Ma'am Osang? Kasi pagka yung sa akin kasi, at that time, wala akong wala akong tinitignan na kung sino yun. Sa akin gusto kong yung pangarap kong mag-farm, mag-breed. Kaya lang, hindi ko agad-agad nagawa kasi syempre nasa ibang bansa ako di ba? Nag-work ako eh. So hindi ko agad nagawa. So nagulat na lang ako, meron na pala. Kasi Ma'am Osang. Kasi Ma'am Osang ang unang nakita kong talagang sumikat. Nung pumasok ka sa ganitong sport, nung nag-uumpisa na si Ma'am Osang, ano yung naging naging good friends ba kayo? Nagkaroon ng kompetensya? Nung una, kasi hindi mo maiwasan sa mga lalaki di ba? Sa mga sabongero na, si Ma'am Osang, tingnan natin, mas magaling ba yan kaysa kay Ma'am Osang. Ako, di ba, hindi ako nakikipagkompetensya eh. Sa akin, is Ma'am Osang is Ma'am Osang. Yes, So, siya yung queen ng sabong, and then, prinsesa na lang ako. Kasi siya yung nauna eh. Siya yung nag-break ng yung barrier ng between male at saka female na So, Ma'am Osang is Ma'am Osang. Tapos yun, naging magkaibigan kami ni Ma'am Osang. May palaban siya. Nung unang palaban ko sa 11,000 ng Patmani. So, pero siya, kasali na siya sa NCA. In-invite niya ako sa NCA. During that time, parang ang hirap. Magkano yung Patmani? 55, di ba? Pag nag-i-start ka ng ng laban-laban, tapos hindi ka pa sigurado sa panlaban mo, parang ang hirap. Tapos kakang labanan eh. Diba? Ako nung time na inimbita ko ni Ma'am Osang, inimbita ko siya 11,000 yung pat ko, tapos sa kanya 55. Magkano agad ang kakailanganin mong kapital, di ba? So, yun, sinalihan ko siya. Kasi nung nag-i-start ako, kaya ng bulsa ko, pero hindi kaya ng dibdib ko. Madalas yan eh. Madalas ganyan eh. Oo. Ako naman, baliktad, ma'am eh. Hindi kaya ng bulsa ko, pero kaya ng dibdib ko. Ako din, ganun eh. Puro lakas sa loob. Lakas na lang ng Kaya lakas. Ulan talaga ang panlaban eh. Sige, ma'am. Yun. Yung kagaya nung naglaban nga ako sa North. Ang ko lang, nag-start kasi ako, ang pusta ko is 5'5", 11. Yun, makakaya ng bulsa mo di ba? At saka syempre, pinaghihirapan mo yung pera Tapos hindi mo naman sigurado yung manok kung talagang ba to eh. Papalo ba? Papalo ba eh. Tapos, pag nananalo ako, wala akong pakialam sa panalo eh. Kasi pinamimigay ko yung pera eh. Yung sa akin, yung binreed ko, yung breeding ng mga kapatid ko sa amin. Kasi nung una, nung madalas ako sa ibang bansa, di ba? Bihira akong twice a year lang ako umuwi. So, binibili ko yung mga manok nila. Ayun yung unang naglalaban ako. Bago pa ako mag-breed. Bago ako bumili ng mga materyales na yung sarili ko. Kasi, dati kasi, bumibili ako ng manok sa kapatid ko. Tapos pagdating ko, wala na, nilalaban din nila. Sabi ko, teka lang. Yun, doon ako nag-start na... Nagsarili na ako. Kasi ang hirap, kumuha ako ng tao ko, tapos isa kong kapatid, yun ang ginawa kong farm manager. Kasi ang hirap ng pag-uwi mo, binili mo na nga sila. Pagkatapos, pag-uwi mo, wala ka ng manok. So bilang babaeng lumalaban, ma'am, ano yung pakiramdam na nakakatalo ka ng mga big time na lalaki sa sport natin? Yun ang walang kasing sarap yung pakiramdam. Di ba? Kasi yung breeding mo, tapos natalo mo yung magaling magmanok. Ay, hindi pera yung pag-uusapan dun eh. Yun na pera, akin na yung karangalan. Yung karangalan eh. Di ba?
Kaya sabi nung kapatid ko, sige, sa'yo karangalan, amin yung pera ha. Okay pala ka-partner si ma'am eh, no? Iwan sa atin yung pera, kanya na. Basta yung karangalan, dala-dala. Karangalan, eh. dala-dala. Kasi napakasarap yung yung pangarap mo na ano mo, di ba? Naabot. O naabot mo, na-achieve mo yung Tsaka pangarap yung mo. sense of fulfillment siguro ang hinahanap-hanap ni Ma'am Rona talaga. Would you say, ma'am, na before up to now, yan pa rin ang nagiging driving force ninyo as a breeder, as a fighter, yung sense of fulfillment na yun ang hinahanap-hanap nyo every year? Stag season, cock season. Oo, kasi every year iba-iba ang labanan eh. Pagalingan talaga eh. Ngayon, pagaling ng pagaling eh. No? Kaya yung breeding mo as a breeder, pagka nagpanali yung binread mo, yun talagang pinaka-ano. Lalo ngayon, parang sumusuot ka sa butas ng karayom eh. Di ba? Yung labanan ngayon, iba. Hindi kagaya dati na okay lang. Saka ngayon kasi, dati nung bata ako, iilan lang yung merong imported eh. Di ba? Iilan lang yung nakaka-acquire ng imported. Yung mga talagang danding kwangko, yung mga di ba? Pero ngayon, lahat eh. Madali na eh. Napakadali na eh. Tapos yun nga, yung mga gamot na andyan na. Dahil sa social media, makikita mo na. Dati parang kumbaga mas marami pa yung mga minsan mga Tagalogin yung manok, di ba? Ayun, iba. Pagandahan na ng manok. Pagwapuhan, pagalingan. Pagdating sa ruweda, ma'am, sino yung ayaw mong makalaban? Tsaka sino yung gustong-gusto mong makalaban? Actually, pagdating sa ruweda, lahat, as a breeder, no? Lahat gusto kong makalaban. Kung sino yung mga big time, yung mga galing, gusto ko yung makalaban yan. Ang ayaw ko lang makalaban yung, syempre yung kakontrapelo ko. Kung meron isang breeder or cocker na ayaw nyo makalaban, yung nag-iisang kontrapelo nyo, sino po yun, man? Kakontrapelo ko... Hindi, ang ayaw ko makalaban yung kapwa ko babae. Hindi ako lumalaban sa kapwa ko babae. O guys, si Ma'am Osang, syempre, hindi dahil magaling yung manok niya. Kundi dahil kapwa ko siya babae. Respect. Respeto. Eh, kahit dati yung yung pinapapago ko, halimbawa, manok ni Ma'am Osang yung kalaban, or manok ng babae. Kasi meron isang babae na naging kaibigan ko eh. Yung asawa niya, may farm, tapos parang namatay yung asawa niya din. Kalimutan ko yung pangalan niya. Sa Pasay siya naglalaban eh. Kaibigan ni Butchoy. So, yung manok niya, makat sa ruweda, tapos pinapapago ako. Nakita ko babae yung may-ari. Sabi ko, ayoko. Although, kursunado ko yung kalaban, di ba? Pero hindi ako Basta babae, hindi ako lumalaban sa babae. No Partner, alam mo na yan. Pagka babae kalaban ni ma'am, huwag natin papapaguhin. Pag lalaki, pwede natin papaguhin si ma'am. Pagkitin nyo naman kung sinong... Pwede naman. Pwede naman banggitin eh, di ba? naman. Kasi naman eh. Hindi, ever since kasi, nung bata ako, puro lalaki kasama ko. Kasi mga kapatid Ay, mga nyo- kapatid ko, lalaki. So, punta ako sa sabungan, di ba? Puro lalaki yung mga kasama ko. Yun na lang, huli na lang yun, nagdala ko ng mga angels na, kasama sa sabungan. Pero yun, kagaya si Bujit, di ba? Tuwang-tuwa ako kay Bujit kasi, nung yung father niya hindi nagja-champion lagi eh, di ba? Bihirang-bihirang mag-champion yung father niya eh. Nung siya na. Ako, nung una si Bujit pupunta lang sa nung nawala na yung father niya, pupunta lang sa sabungan. Pero ngayon, napaka-hands-on na ni Bujit. Pati parang kayo na rin eh. Breeding, Oo, nakakatuwa. conditioning, lahat na. Nakakatuwa. Nakita ko nung nakaraan siya na yung itlog, siya nagma-marking. So yun, happy ako pag nakikita ko yung kay Bujit. Nadadagdagan yung mga katulad nyo, no, ma'am, na from egg to bitaw. Nandyan. Talagang hands-on, no? Oo, kasi napakahirap kagaya sa mga babae, no. Lalo na yung may family, may asawa, 'di ba? Napakahirap tumutok sa pagmamanok. At saka ang trato nila kasi, ma'am, mommy talaga eh, di ba? Alagang-alaga nila. Oras parang talagang baby. binibigay nila eh. Pagod, oras. At ang tingin nila dyan talagang parang mga anak nila eh. No?
No, tama ba, ma'am? Oo. Ay, mga sisiw, di ba? Parang, anak ko, pag yung, pag nagutom sila, di ba, kailangan bibigyan mo agad ng pagkain. Speaking of ano naman, ma'am, yung mga nalabanan yung mga big events dito sa ating sport, anong nagsa-stand out sa inyo na pinaka-memorable na championship ninyo? Or anong derby ang mga madalas maalala nyo na talagang tuwang-tuwa kayo dahil nakuha nyo yun? Yun, yung lumaban ako. Kaya lang nakakainis, alam mo ba, lagi akong runner-up. Di ba? Lagi akong runner-up. Sa WPC nung una pa, nung nasa Resorts World pa, di ba? Di ba, pa-champion kami ni Jerry Ramos, di ba? Hindi ko alam bakit ako laging runner-up. Bakit naalala mo, ma'am, yung runner-up? Yung champion ka. Yung champion, yan, kagaya nung 550 ang pot. Ayun, nag-champion ako, di ba? Okay. So marami akong champion, kaya lang iba kasi yung kagaya yung labanan dito sa WPC. Okay, during pandemic, marami akong naging champion. Aba. Tapos naging fighter of the month lagi, nakailang beses, di ba? Kami ni Arnold. Pero yung talagang hinanda ko ang nag back-to-back champion ako ng 6 CAC. And yung palaban ni 8 CAC na 550,000 ang pot. Imagine mo, so lumabad ako noon Back-to-back pala yun, ma'am. Magkasunod, halos. Hindi yung 550 mas nag-back-to-back sila, isang 6 CAC at saka una yung 8 CAC na 550 ang pot. Tapos yung after noon 6 CAC yun, nag-back-to-back. Iyon, tinutukan ko talaga yung yung pointing, yung paghanda. Selection. Oo. Actually dun sa ang pwede ko lang, nagulat nga si Arnold kasi sabi ko lalaban ako ng 550. Sabi niya, marami kang manok pero hindi, alam mo yon kasi ibang labanan yun Yung 550 pot is ibang labanan. Kailangan nagsasalita na yung... Oo, parang tipong Sabi ko, hindi. Ang manok ko doon is 10 piraso. Yung popwede. Sabi na ko, ang tapang-tapang mo, 10 piraso lang yung popwede. Popwede doon, di ba? 8 yun Oo. Sabi ko, hindi, basta tututukan ko to. Ayun, nag-champion naman. Akala ko nga, hindi So yun ang isa sa mga memorable. Speaking of binabanggit ni ma'am si Sir Arnold. Anong partnership niyo ni Sir Arnold de la Cruz ng AEJ Game Farm? Paano po kayo napunta at nagsama dito sa ating sport? Nung panahon ng pandemic, di ba? Doon kami nag-partner. Doon sa Team B. Sa Bravo. Opo. Sa Bravo. Kasi ako actually, before pa, pinanser ako ni Arnold. Nagpipinansa ako sa kanya. Okay. Nagpipinansa ako pagka yung kulang yung panlaban ko or lalaban ako sa WPC na nasa Resorts World pa. Okay. Di ba sabi ko nga, pag uuwi ako galing sa ibang bansa, gusto ko nakakapagbitaw ako sa ruwede. So merong mga time na kakaunti lang yung panlaban ko na pwede sa WPC. So nagpipinansa ako sa kanya. So isang entry sa kanya, tapos isang entry sa farm ko. Yun ang nag-start naming maging magka-partner. Tapos yung during pandemic na nag-start ng WPC, yung online natin, naging tuloy-tuloy na naging magka-partner kami. Ano ba yun, ma'am? Literal o ano? Ano yung ibig sabihin? Bukod sa sport natin. Maliban sa sport natin, sa labas ng sport natin. Ayun na, nagka-developan na. Hindi ko pa natapos yung tanong ko. Nasagot na. At least di ba? Honest si ma'am. Open siya dito sa podcast natin, di ba? Dito nyo lang yan. Narinig. Syempre, ang tanong ng mga viewers natin. Ano bang nag-akit sa isang Ma'am Rona kay Sir Arnold bukod sa kasikatan ni Sir Arnold?
sa kasikatan. Bukod sa kasikatan. Okay. Kasi dati, di ba, nung nagpipinance ako sa kanya, nagpunta siya sa farm ko. Tapos, chinek niya yung mga manok ko. Kasi kumuha ko sa kanya ng mga materialis eh. Bukod dun sa kinuha ko, hinanap ko yung Harold Brown na si Arnold pala yung meron. Kumuha rin ako sa kanya ng mga materialis. Mga sweaters. Kasi yung kumuha ko kay Larry Romero ng yellow-legged hatch and sweater niya. Pero pagdating sa akin is malaki yung balakang. Tapos nang ibinread ko, parang hindi ganun ka guwapo, pero iba yung body conformation. Ayun. Kaya sabi ko, actually naghanap ako sa umikot ako sa mga breeder eh. Kasi dito, wala akong time magpunta sa sa US eh. Ang kumukuha lang yung kaibigan ko or tatawag ako kay Larry, papadala ako o kay Ding Pair. Papadala ako ng pera, then ang nagpipick up yung kaibigan ko. Si Ron. Si Ron Credo. Ngayon, pag dumarating sa akin is, although syempre maganda yung mukha, pero hindi ganun yung gusto kong, umikot ako dito sa mga breeders sa Pilipinas. Minsan nakakainis no? Pumunta ka sa sa breeder na magbabayad ka ng tama. Pero hindi ka bibigyan ng maayos. Hindi ka bibigyan ng maayos. 'Di ba? May pinipili silang minsan iniisip mo, bakit ba dahil babae ako, hindi ako marunong tumingin ng manok? Bata pa ako, nagmamanok na ako eh. So alam ko yung hinahanap ko. Nagbabayad ako ng tama. Bakit hindi mo ako bigyan ng sabihin meron na may ganito, may ganyan. So nakakawalang gana. So napunta kayo sa AEG. Ngayon, nung talagang minamadali talaga. Dito na yun eh. Ito na yun Papunta na eh. Actually, ang kaibigan ko, si Edwin. Yes. Yung kapatid ni Arnold. Kumpare ko yun si Edwin. Doon, kumuha ako sa kanila, nagpunta ako doon sa kanila. Tapos nakita ko, ang dami kong kinuha kasi nagpapalaban ako at that time eh. Nung hindi sila nagulat ako, hindi sila alam mo yun, hindi sila yung pipili para sa'yo. Kahit sa range nila, okay pasukin mo eh. So, ikaw mismo, wala silang tinatago. Parang open sa'yo. Parang sa akin, si Ma'am Rona ba ako? Kaya pinayagan nila ako dito na pasukin kahit yung range nila. Nagulat ako. Tapos nung nakita ko, akala ko, ako lang yung yung lahat pala pwedeng. Lahat pala pwedeng. Kala mo special ka na. VIP ako. Kala mo, diba? Ganun pala sa lahat. Ganun pala sila sa... Open pala sa lahat. Oo, open pala sila. Kasi umaga pa lang hanggang hapon, meron na silang buyer eh. Akala ko VIP ako. Yung pala, lahat ganun. Kailan nagparamdam na VIP ka si Sir Arnold? No? Kailan mo naramdaman? Kasi hindi ko naman naramdaman na VIP ako kasi nung pinipinance ko si Arnold, hindi ko naramdaman na VIP ako. Akala ko lang VIP ako nung nagbumibili ako ng manok sa kanila. Hindi ko naramdaman kasi suplado yan si Arnold eh. Pinakilala ako sa kanya. Sino pa pakilala sa akin? Yung mananari ko, yung dating si Albert. Marjen. Na si Arnold. Sabi ni Arnold, pinanunan lang ako. Ano sabi mo, ma'am? Sabi ko, sa loob ko suplado. Pero yun yata nagustuhan nyo, ma'am. Kasi diba, nung bata-bata pa ako, sabi mo nga, di ba, that time, sexy pa ako. Hanggang ngayon naman. At that time, di ba, maraming mga alam naman mga sabongero, alam naman mga lalaki, di ba? So, dinami-dami ng mga halos, pag pumasok ko sa bunga, nagpapansin yung mga lalaki, hindi ako pinansin. Teka nga. Parang na-challenge ka dun, ma'am. Challenge talaga eh. Wala, wag mong hahamunin talaga yung bining palaban. Lagot ka. Hindi talaga niya ako pinapansin. So, nung nagpipinansa ako sa kanila, kausap ko si Edwin eh. Tapos, isang beses pala, kasi nagpanopay ako kay Patrick. Kay PA.
ano na ako, endorser na ata ako nila noon. Nagpanopait ako sa kanya. Tapos sa Word Slasher, nakakalaban ko. Doon, galit na galit ako kay Arnold. Bakit, ma'am? Ano nangyari? Alam ko, patay na yung manok niya, dapa na eh. Tapos biglang, dapa na talaga. Akala ko panalo na ako, biglang nakaisang ganun, patay yung manok ko. Parang sa totoong buhay rin, ano, ma'am? So, saan napunta yung galit na yun, ma'am? Saan napunta? The more you hate, the more you love. Nagkaroon na ng spark. Parang ano yun. Yung pakiramdam na na-snub ka. Hindi naman Na-snub na-snub. ka. Tapos akala mo, panalo ka na. Oo. Parang niyayabang. Sinilat ka pa, no? Nayayabangan ako na hindi naman ako niyayabangan, di ba? Parang ganon. Parang, nanggigigil ka sa kanya na parang, ano ba to, di ba? Sinilat pa ako sa laban. Si Sir Arnold kasi, yung karakter ni Sir Arnold sa loob ng arena, talagang tahimik lang Tahimik eh. lang. Pag kinakausap mo, sasagot naman. Pero tatango minsan. Ganun yung Kailan ano niya eh. na-break yung ano, ma'am? Yung pader na yon na hindi kayo masyado nag-uusap? Kailan siya nawala? Na nagiging medyo close na kayo? Nung pininance ko na siya sa Word Slasher. Ma'am, eto po. Ganun lang eh. Nung nagpunta na siya sa farm ko, ang inayos niya yung bumili ako sa kanya ng materyales. Tapos inayos niya yung mga Breeding. yung breeding ko na nasa ibang bansa ko. Talagang nagtsatsaga siyang magpunta sa farm ko. Nakita niyo na parang, ayun. Yun yung pagtsatsaga. maayos pala tong tao. Maayos na tao. At saka hindi. Doon ko nakita yung parang hindi sa dinami-dami nga ng napuntahan kong mga binirang ko ng materyales, binirang ko ng mga manok. Siya yung tipong isa tong honest na tao. And yan ang reputation naman ni Sir Arnold sa ating industriya. Even yung mga buyers na sa mga expo, sa mga festival, talagang alam nila na kung anong binayaran nila, binibigyan sila maayos talaga. Diba? Meron pang time na bumili ako sa kanila eh. Hindi ko pa kinukuha yung manok eh. Sinabi sa akin, kunin ko na daw yung manok. Parang, syempre ikaw, teka, tayo na. Parang, teka, Professional ba rin naman? di ba? Pero teka, tayo na. Parang Usapang negosyo ba rin? kunin ko na daw yung manok. Sabi ko, bakit? Sandali lang. Kasi wala pa akong paglalagay. Naayos ko pa yung paglalagay. Kasi may darating na buyer. Ayaw namin na pag dumating yung buyer, sasabihin nila napili na kay Ma'am Rona na to eh. Baka sabihin, may nagtatago. Nagtatago. Ayun. Doon ko nakita, talagang siya. professional pagdating sa Ayaw rin niyang malagay sa alanganin sa mga customer niya. Alang-alang kay dahil kay Ma'am Rona. Tsaka yung kasi, yung tawag kasi dyan eh, yung pag nakita ng customer na, may nakabili na sa ganyan, parang may pagtampo. May pagtampo. Yun ang iniiwasan nila. Yun yung iniiwasan. So anong masasabi niyo, ma'am, na through the years, after the pandemic, after lahat ng mga nangyari sa ating industriya, maayos pa rin ang samahan niyo ni Sir Arnold? Anong naging sikreto niyo? Para naman yung mga, mga nagmamahalan. Anong sikreto Parang love advice na. Para marinig mo rin. Yan. Yan, Jello, makinig ka. Makinig ka. Kami ni Churudi, wala na. Isa sa puso ko yung mga advice ni ma'am. Ano masasabi niyo, ma'am, sa mga... And siguro pag pareho kayo ng ng gusto. Nagkakasundo kayo eh. Tama. At saka siguro pagka sabungero ka, madali ang usapan eh. Kaya guys, sa sabungan, di ba? Big time, mahirap, magkakaibigan kayo eh. Saka, alam mo yon, yung kahit nasa labas na, yung simpleng usapan, di ba? Pagka sabungero ka, nagkakaintindihan, okay na yan, di ba? Sa inyasan lang, Nagkakaintindihan. Batuhan lang ng pera eh. So nadadaan pala sa senyas lang si Ma'am Rona. Kindatan mo lang. Nakindatan lang, okay na. Paano ba yung senyas dapat? Paano ba yung senyas? Ang galing. Dapat pala, ganun. Hindi.
Ang pinakamasarap dyan, humanap kayo ng sabongera. Yun. Pag sabongero ka, humanap ka ng sabongera. Yun. Ay, madaling kausap eh. Nagkakasundo. Nagkakas- Passion eh. No? Mahirap pag nahanap mo, bungangera. O kaya pag nahanap mo, sabongerang sedosa. Ayun lang. Patay. Tari ang aabutin mo. Tatarian ka. Ang bilis sumagot. Napakabilis. Parang si Amo, no? Oo. Isang naalala ko dun sa mga tinatanong niya. Isa lang sa dami ng tinanong niyo, isa lang nagsa-stand out sa akin. Parang alam ko din. Guwapo, magaling. Magaling daw, sabi ni ma'am. Talaga ayaw ng guwapo, ano? Paano eh, ma'am? Di ka pa pwede sa, sa Team Escolin. Kailangan guwapo. Dalawa yun eh. Hindi, kasi ang gwapo, yung kagaya ng mga breeder, di ba? Hindi nyo alam, merong nilalagay dyang hindi gwapo Para gumaling. para gumaling. Di ba? Itinatago sa gwapo yung galing. Sa pati sa tao, ganun rin ba, ma'am? Minsan may ganun. Yun na nga ba sinasabi ko, mas lamang ang magaling. May performance. Ay, ikaw nagsabi niya. Hindi si Ikaw ma'am yun. nagsabi niya. Okay, so maraming salamat. Pero before we continue, Yes. or before natin tapusin yung programa, alam mo tong episode na to, papasalamat tayo kay Ma'am Rona because itong pinakamahabang episode na natin dito sa Talaga. Larga na Podcast. Sobrang Ewan ko haba. ba't humaba ng ganito usapan dito. Eh, paano hindi haba? Napaka-chismoso nyo. Pati labat ko, pinakikialaman nyo. Kasi ma'am, itong podcast naman, hindi lang naman tungkol sa pagmamahal. Tungkol sa tamang merong mga matututunan tungkol sa buhay, di ba? Ang dami namin natutunan sa iyo, ma'am. Tama. Akala ko pagmamanok lang to. Hindi talaga kailangan maging gwapo. Oo. Basta kailangan maging magaling ka. Masipag din. Masipag. Hindi lang sa pagmamanok matututunan ng mga viewers natin dito. Okay. So, before, naman tayo? Shoutout naman tayo sa mga viewers natin na bumabati sa YouTube. At dito sa ating mga viewers, dito sa ating Larga na Podcast YouTube channel, so shout out kay Justin Antonio. Shout out watching from Doha, Qatar. Ang ganda ng programa nyo. Larga na Podcast. Dami advice ng mga idol natin at mga baguhan na tulad ko. Marami kaming natutunan. More powers po mga idol. Larga na. Sa YouTube channel pa rin tayo. Galing kay JV Vlog 3665. And congrats at Larga na Podcast. Ang ganda ng episode nyo ngayon. At si Mayor, ang dami ko natutunan sa kanya. Sana ganyan lagi. Pa-shoutout po from Freddy Aison. All the way from New York. New York. Malayo-layo na tayo ha. At ang sarap mo naman pakinggan mag-explain. Mayor from Olongapo City. Ayun, oh. Ang ganda ng pagkaka-interview niyo, sir. Hindi putol-putol, napaka-professional. Salamat po, sana masundan na ang interview niyo. Si Idol Bebut Uy at Marbs Ayuste. Yes, at J. Sirabano. I love watching Mayor Hison when he explains things. He delivers it in intelligent, simple way. Sa YouTube channel pa rin po tayo. Galing kay Just About Everything VA. Nakakatuwa manood. Ganado magkwento. Sila yung laging magandang score sa Manila Arena sa mga recent derbies.
Yes, galing kay Mr. Rex Manuel Perez. Ayun, no? Yun. AEJ Game Farm naman. Yun. Mr. Arnold De La Cruz. Ayun, Mga chismoso talaga kayo. Puro kanya ang ina. Ako, paano yun? Busy si Arnold. Pwede bang yung misis na lang? Yun! Yun, ang gusto Hindi mo na, marinig. hindi tayo yun. Hindi tayo. Galing kay Ma'am Rona yan. Yes. Kay Hector Salcedo. Ayun, no? Larga na watching from San Vicente, Palawan. Galing naman kay Gary Solivio. Larga na watching from Kuwait. Shoutout din daw kay Papa Ernie Makilan and Mayor Jomar Hizon. Yun, marami nagsha-shoutout sa gusto magpa-shoutout sa atin dito sa Larga na Podcast. So, maraming salamat. So, ipagpatuloy nyo lang po yung pag-message nyo, pag-shoutout nyo. Para saan ba mababasa rin namin yan? Mababati namin. Pati yung mga, hindi lang babasahin dito pag yung mga sinusumbong nyo si Churudi na may ginagawang kung ano-ano. Comment nyo na lang. Tsaka marami rin silang nire-request na mga pwede nating i-guest dito sa Larga na Podcast. Katulad kay Ma'am Rona. Actually, nabasa ko yan yung mga request kay Ma'am Rona. Oo nga. Ito, May mga natin. request dyan, ma'am. Sa Pwede previous episodes namin, may mga nagko-comment na ikaw naman ang i-guest. Kaya napagbigyan naman tayo ni Ma'am Rona. Kaya maraming salamat. Actually, karamihan sa kanila, ma'am, puro babae din. Yeah. Mga umiidolo. And wag natin kalimutan yung sa darating na December, third week na December sa SMX Convention Center, yung Philippine Breeders Festival. Yes. Na parang expo natin. First time gagawin ng panahon ng December. So, of course, nandiyan ang Palaban Power Vet. Yes. Yeah, Supportahan ni Ma'am po Rona. natin. Okay, so bago tayo magpaalam, Ma'am Rona, any parting words sa ating mga viewers? Anong mga advice na mabibigay mo sa kanila sa breeding, sa buhay, sa pag-ibig? Sa breeding, yung mga nag-start, no? Kasi napakamahal bumili ng materyales, mag-start ng, mag-breed. Napakamahal. So, una, kilalanin nyo muna kung sino yung kukunan nyo. Actually, hindi na kailangan pumunta sa US sa Amerika. Dito sa Pilipinas, maraming mga breeder na maayos. Andyan yung mga sila Paulo, sila AEJ, sila Martin, yan. Isa yan sa maayos na sila Nitoy Mendoza. Yan, maayos na breeder na talagang honest naman pagkukunan mo. Diba? Tsaka subok na yung mga materialis nila. Kasi pag pupunta ka sa US, ganun din mahal mas mahal pa Tapos pagdating mo dito, hindi ka sigurado sa lalo ngayon hindi na naman nasusubukan Unless pupunta ka sa Mexico. Mexico yun na nasusubukan. At saka, syempre, unang-una kung ano yung gusto mong bloodline, kagaya nung baba, taas. Mayroong, di ba? Kung anong fighting style ang gusto mo, makakapili ka. Diba? Tsaka, napaka-importante yung ikaw mismo ang pupunta doon sa farm. Kagaya, syempre, sa pinagkunan ko, sa AEJ, isa rin sa pinaka-honest na naman talaga, na breeder. Sa buhay naman at sa pag-ibig. Anong advice mo, ma'am? Sa aming mga chismoso. Sa mga chismoso, yung mga partner lang siguro mga silosa daw Hindi naman. Hindi ba? Chismoso lang talaga. Chismoso lang. Hindi, sa mga sa pag-ibig parang sa buhay in general. Lalo na sa pag-ibig kasi yun ang yun ang Ma'am Rona Sabi nga sa'yo pumili ka na sa bungero. Yun lang talaga Tama naman. Hindi. Okay, wala akong maipapayo tungkol sa pag-ibig. Ayun na, tama lang Tama na yung sinabi naman. Pumili ng sabungero. Ikaw, pumili ka ng sabungero. Kung Sabungera. makakapili ka pa. Kaso, Hindi na. wala ka na. Si Jello pwede. Jello, Makahanap nga. Pumili ka na sa bungera, may isang salita. Yan. Okay, abangan nyo po mga kaibigan, mga viewers. Episode 14. Next week naman po yun, ang magiging guests po natin dyan, ang GAP Bulacan, ang Batman and Robin ng GAP Bulacan. Yes. Si
Press Bert Sidin at And Press Mr. Mau Asierto. Yun, no? Yan. Batman and Robin. Batman and Robin. Excuse shout out. Shout out, man. bago tapos, pwedeng muna ako ng ano. Oo, ng sige ma'am, Palaban sige Power ma'am. Bet. Sige po. Okay, pwedeng yung Ayan, meron tayong mga bisita galing sa Palaban Power Bet. O, kaway naman kayo dyan mga boss at saka ma'am. Yan. Bati rin kayo. Sigaw na lang kayo. Afternoon po. Yun. ito siya yung manager ng Palaban Power Bet. Okay. Tapos siya yung secretary. Ano name mo, ma'am? Tasha po. Tasha. Tapos yung ating manager? Patrick po. Sir Patrick. Yan. So, doon sa mga, kasi maraming sa ngayon wala pa kasi ako sa mga poultry supply. Kasi parang medyo hindi, nagkukulang pa yung ko eh. So, nagdi-deliver ako sa mga kaibigan ko, mga Direct big time, na. sa Alan Siaco, direct, sa director, si R. Lacson, ganyan. Tsaka syempre, sa ginagamit ko sa farm ko, kay Arnold, napakarami ng kay Madlambayan. Marami, mga kaibigan ko, mga big time na gumagamit niyan. So sa kanila pa lang kasi, Ubus na. ubus na eh, no? Kaya hindi pa. At saka, before kasi nasa BAE ito eh. Yung BAE, nakaregistered sa BAI, BAE. opo. Oo. Ngayon is, ililipat sa FDA. Kailangan na ng FDA. Oh, okay. So, yun ang isa pa rin na hindi Inaayos ako pa po. inaayos pa yung Apo. sa FDA. So, pero yung mga kumukuha sa amin, before pa, pwede kaming tawagan sa 0966-134-0342. Sa mga, kasi meron mga pailan-ilan na mga kaibigan ko na, mga dating na nakagamit na siguro nagtataka sila sa ibang, Hindi nila mabili. hindi nila mabili. Okay. Kasi pala to? Direct. Oo. Direct Kasi ngayon, yan, syempre Jim. walang FDA. Apo. So nag-stop muna ako Okay. Okay. Kaya if ever na merong gusto, pwede pa naman. Ayan, tumawag na lang po kayo dun sa Sa- number sa screens natin. Yes, ngayon. ipa-flash Okay. na lang natin sa screen. Palaban Power Vet. Palaban Power Bet. Eto sila yung makakasagot Okay. ng call. So again, maraming salamat to our first lady guest dito sa Larga na Podcast. Napakahaba ng ating episode. Dahil maraming mga chismoso dito. Sobrang Magkita- haba nga eh. Sa sobrang haba, bumaba na. Magkita-kita po tayo next week. Kasama natin Press Bert Sidin and Press Mau Asierto, Batman and Robin ng Gap Bulacan. Maraming salamat po.